Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship. Ito po ang pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Welcome po sa inyong lahat, lalo na doon sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook at yung mga nakikinig sa DZAS 702. Welcome po mga kapatid. Samahan niyo ako mga kapatid sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon sa hapong ito. Nehemiah chapter 4 verses 1 through 9, tapos verses 18 through 20. Babasahin ko po sa Tagalog na ang Biblia. Nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo ang pader, siya'y nagalit. Labis na napuot at kanyang tinuya ang mga Hudyo. At kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng basura? Bagaman nasunog na ang mga iyon? Si Tobias na Amonita ay nasa tabi niya. At sinabi niya, kapag ang alinmang asong ligaw ay umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader. Pakinggan mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagalipusta sa kanilang sariling ulo. At ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnakawan na dooy sa mga bihag sila. Huwag mong pagtakpan ang kanilang kasalanan at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo, sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa. Kaya't aming itinayo ang pader na ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias ng mga taga-Arabia, mga Amonita at ng mga Asdodita na nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga pader ng Jerusalem at ang mga sira ay nagsisimulang masarhan, sila'y galit na galit. Silang lahat ay nagkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Verses 18 to 20. Bawat isa sa mga manggagawa ay may kanyang tabak na nakasukbit sa kanyang tagiliran habang gumagawa. Ang lalaking nagpapatunog ng trompeta ay katabi ko. Sinabi ko sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa iba pang taong bayan, ang gawain ay malaki at malawak ang nasasaklaw. At tayo'y hiwa-hiwalay sa pader malayo sa isa't isa. Sa lugar na inyong marinig ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo roon. Ang Diyos natin ang lalaban para sa atin. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Katulad ng ating sinabi kanina, tayo ay nagpapatuloy sa serye ng mga mensahe sa aklat ni Nehemiah na isang muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang tema ng aklat na ito. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang laban ay sa Panginoon. Ang laban ay sa Panginoon. At pag-aaralan natin ang buong chapter 4 ng Nehemiah. Ang lahat ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang ay palaging makakasalubong ng oposisyon magmula sa kaaway. Ngunit ang laban ay sa Panginoon at ang kaaway ay hindi magwawagi sa Kanya. Yan po ang mensahe ng buong chapter 4.
Maalala niyo po sa chapter 1, nakarating po kay Nehemiah ang balita na nakabagsak ang mga pader ng kanyang hometown, ang Jerusalem, na kung saan doon nakalibing ang kanyang mga ninuno. Dahil dito, siya ay nag-ayuno at siya ay nanalangin upang magkaroon ng solusyon ang pagkababagsak ng pader ng kanyang hometown, ang Jerusalem. So, ang ginawa po ng Panginoon ay siya ang tinawag na gumawa ng solusyon. So, sa chapter 2 po, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makausap ang hari habang siya ay naninilbihan at binibigyan ito ng alak. Dahil sa kanyang kalungkutan, hindi po niya naitago ito sa kanyang muka at tinanong ng hari, dahil malapit po sila siguro ang kanilang kaugnayan, tinanong ng hari kung bakit siya nalulungkot. At nasabi ni Nehemiah, ang laman ng kanyang puso, ang kanyang hinaing, ang kanyang hinanakit, at ang kanyang balak na sana ay maitayo niya muli ang pader ng Jerusalem. So, sa madaling salita, siya ay nanalangin sa ating Panginoon. Naalala niyo yung kanyang dakilang panalangin na aking binasa kanina sa ating pananalangin. At dahil sa kanyang pananalangin na iyon at kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang dalangin na pakinggan ng hari ang kanyang hiling at binigay naman ng hari ang lahat ng kanyang kahilingan. So, siya ang ibinigyan ng mga sulat upang siya ay makapagkamal ng mga materyales na kanyang dadalhin naman sa Jerusalem upang itaguyod ang mga bakod ng Jerusalem. So sa chapter 3, nag-umpisa na nga po sila ng gawain. Maalala nyo na napansin natin na sila ay tabi-tabi, pamilya, grupo-grupo, pero sila lahat ay nagkakaisa sa paggawa ng pader. Wala pong exempted, wala pong professional. Lahat po ng mga tao, mapapari, mapatagagawa ng ginto, mapatagagawa ng pabango, sila po lahat ay nakilaho sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Kaya naman po mga kapatid, pagdating sa chapter 4, sinalubong na ang kanilang tagumpay ng oposisyon. At doon po tayo magsisimula sa ating pag-aaral sa hapong ito. Ang unang katotohanan na ating makikita sa kwentong ito ay ito. Ang gawain ng Panginoon palaging may oposisyon. Tandaan po ninyo yun. Ang gawain ng Panginoon palaging may oposisyon. Kailangan natin asahan ang galit ng kaaway. Yung po makikita natin sa verse 1 at sa verse 7. Sila'y galit na galit. Sabi sa verse 1, nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo ang pader, siya'y nagalit. Labis na napuot at kanyang tinuya ang mga Hudyo. Tapos sa verse 7, sabi doon, ngunit nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias, at mga taga-Arabia, mga Amonita at ng mga Asdodita na nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga pader ng Jerusalem at ang mga sira ay nagsisimulang masarhan, sila ay galit na galit, no? Hindi katakataka ang puot at galit ng mga kaaway ng Israel sa kanilang ginagawang pagtataguyod muli ng kanilang lungsod, ng kanilang bansa. Alam nyo mga kapatid, pinili ng Diyos ang mga Hudyo na maging instrumento niya upang ipakilala siya sa buong mundo sa pamamagitan ng mga propeta ng Lumang Tipan at sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sila ang gagamitin ng Diyos na instrumento upang dalhin ang pagkakilala ng Diyos sa lahat ng mga bansa ng buong mundo. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 9 verses 4 to 5, sila ay mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen.
Ang sabi ng ating Panginoon mismo nung kausap niya yung babaeng Samaritana sa John chapter 4 sa verse 22. Sabi niya dun sa babae, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Yun po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang programa ng Diyos. Dahil dito, sinikap talaga ng kaaway ng Israel na pigilin ang pagbabalik nila sa Jerusalem. Sapagkat yun ang hudyat na ang bayan ay buhay na muli at magkakaroon sila ng paggawa para sa Diyos. At ang pagdating ng Mesiyas sa ating daigdig sa pamamagitan ng bayang Israel. So yun po ang pinipigilan ng kaaway. Ang kaaway po dito ay hindi lamang po si Sanballat, si Tobias, o yung mga Arabo, o yung mga Asdodita. Ang kalaban po nito at dito ay ang kaaway ng ating mga kaluluwa, si Satanas. At magmula noon, naging patuloy na ang pakikibakang espiritual na panunuligsa ng kaaway at ng iglesia ng Panginoon. So magmula pa nung una, mga kapatid, ay patuloy ang pakikiaway o pakikibaka ng kaaway ng ating kaluluwa na si Satanas laban sa mga gawain ng Panginoon. Ang sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yan po ang ating pakikibaka. Kaya naman po ang sabi ni Pablo sa pamamagitan ni Lucas sa Acts 14:22, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo po ay nakikilahok sa gawain ng Panginoon, makakatiyak po tayo ng oposisyon galing sa kaaway. Pangalawa po, asahan natin ang panunuya at panunugis. Asahan po natin ang panunuya at panunugis galing sa ating mga kaaway. Sabi sa verse 2, at kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, si Sanballat po ito. Anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa bunto ng mga basura? Bagaman nasunog na ang mga iyon? Parang nakakainis po pakinggan, ano? Sabi naman ni si Tobias na Amonita na nasa tabi ni Sanballat, sabi niya, kapag ang alinmang asong ligaw ay umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader. Talagang nakakaasar. Silang lahat, sabi ng verse 8, ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ng Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Talaga pong merong tunay na banta at tunay na peligro ang nasa paligid ng Jerusalem noon. Mga kapatid, kung minsan, ang asong malakas ang tahol, ang siyang takot humabol. Hindi ho ba? Naranasan niyo ho ba yon? Ang asong malakas ang tahol, ang siyang takot humabol. Hindi malinaw kung mayroon ngang kakayahan ang mga taga-Samaria na pinamumunuan ni Sanballat at ang mga Amonita na pinamumunuan naman ni Tobiah na salakayin ang mga Hudyo. Maaari pong meron talaga silang pananamba. Meron silang lakas. Hindi po natin natitiyak, hindi po natin nakikita sa ating teksto. Alam kasi natin na ang mga Hudyo ay bumalik sa Jerusalem sa lakas ng isang direktibo ni Haring Artaxerxes. Naalala po niyo yun? Binigyan niya ng sulat si Nehemiah. At bukod pa sa kanya, hindi lang si Haring Artaxerxes, yung iba pang mga hari na nauna sa kanya na katulad ni Cyrus at ni Darius. Itong mga ito ayon sa Ezra chapter 1 verses 1 to 4, sa Nehemiah chapter 2 verses 7 to 8, meron pong mga direktibo na silang hawak na pwede silang bumalik sa Jerusalem. Alalahanan niyo po, ang talagang punong hari noon, nung panahon na yon, ay hindi naman si Sanballat o si Tobias. Sila po ay hari-harian lamang
sa mga kanilang sariling mga bayan o syudad. Ang tunay na hari po na talagang makapangyarihan noon ay si Haring Artaxerxes. Yung pong pinaglilingkuran ni Nehemiah at binigyan siya ng otoridad na itaguyod muli ang pader sa Jerusalem. At hindi lamang po si Artaxerxes, kundi si Haring Cyrus, si Haring Darius ay nagbigay ng direktibo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kamay ng Diyos, ayon sa kanyang pagkilos sa kanila na hindi nila nalalaman. Hari nga sila, pero ang tunay na hari ng mga hari ang siyang nag-utos sa kanila na magbigay ng direktibo na maitaguyod muli ang Jerusalem. Kaya alam nila Sanballat at ni Tobia yon. At hindi naman tiyak kung sila nga ay tutuluyan nila ang mga taga-Jerusalem ng kanilang mga banta. Siguro marahil takot din sila na baka mamaya kung sila nga ay sumalakay ay saklolohan ng mga puwersa ni Haring Artaxerxes si Nehemiah. Kaya lang, mga 1,700 miles po ang layo ng Persia, no? Dito sa lugar na ito. Kaya siguro malakas ang kanilang loob. Kaya naman magmula dito sa chapter 4 hanggang sa chapter 6, gumamit ang mga kaaway nila na ito ng maraming paraan upang takutin at panghinain ang loob ng mga Hudyo. Nagbigay sila ng mga banta, naglagay sila ng mga intriga at ng mga paninira kay Nehemiah mismo. Nilait nila ang kanilang lakas. Sabi ni Sanballat, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Nilibak nila ang kanilang layunin. Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Pinalaki nila ang malaki ng hamon sa Israel. Makakatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ng mga bato mula sa mga bunto ng basura, bagaman nasunog na ang mga iyon? Totoo naman kasi ang sinasabi nila. Mahirap po talaga ang gawain ng pagtataguyod muli ng pader ng Jerusalem. Tunay naman po na sila po ay mahihina bilang mga Hudyo. At meron nga silang ganong katangian. Minaliit ng mga kaaway nila ang tibay ng pader na kanilang itinatayo. Kapag ang alinmang asong ligaw ay umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader, sabi ni Tobias. Kasi mga kapatid, hindi po sila professional na wall builder, hindi ho ba? At wala naman po sila ng lahat ng mga materyales na tunay na kailangan para sa mga matitibay na pader. At hindi po kaliitan yung pader na kanilang tinatayo. Isang malaking pader po ang kanilang proyekto. Kaya meron pong konting katotohanan ang mga panlilibak na ito. Pero ito po ay ginagawa ng kanilang mga kaaway upang sila ay manghina. Kapansin-pansin po rito na madaling magkaisa ang mga kaaway ng bayan ng Diyos laban sa Kanya at sa Kanyang gawain. Ang sabi ng Psalm chapter 2 verses 1 and 2, bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa Kanyang binuhusan ng langis o mga kanyang mga hinirang. Mga kapatid, hindi po kakaiba itong oposisyon na ito sa dati pang oposisyon sa lahat ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng Israel. Sinabi nga po ni David sa Psalm 2 na meron na pong pagsasabuatan ang mga ibang bansa laban sa Israel kahit noong panahon pa na iyon. So, kailangan pong asahan po talaga ang panunuya, panunuliksa, at pananamba ng kaaway ng Diyos. Pangatlo, asahan din ang panghihina ng loob at takot. Ang sabi sa verse 10, ngunit sinabi ng Judah, ang lakas ng mga tagapasan ay nauubos at marami pang basura. Hindi kami makagawa sa pader. At sinabi ng aming mga kalaban, hindi nila malalaman o makikita hanggang sa kami ay makarating sa gitna nila at patayin sila at patigilin ang gawain. Nang dumating ang mga Hudyo na naninirahang kasama nila, sinabi nila sa amin ng 10 ulit
mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirhan, sila ay aahon laban sa atin. Napalibutang maigi, mga kapatid, ang mga taga-Jerusalem ng kanilang mga kaaway. Yung pong mga Horonita na pinamumunuan ni Sanballat ay mga Samaritano. Si Sanballat po ang gobernador ng Samaria noong mga 500 to 400 BC. Mga ganun pong time frame. Ito pong mga Samaritano ito ay nasa Hilaga sapagkat si Sanballat po ay taga Beth Horon. Kaya po siya Horonita. Yun po ay isang lugar na nasa north, nasa Hilaga po ng Jerusalem. Yun naman pong mga taga Ashdod, no? Yung po ay mga Philistines. Yung pong Ashdod ay isang lungsod sa Philistia at sila po ay nasa kanluran sa west side ng Jerusalem. Ang mga Amonita ay galing sa bayan ng Ammon, no? Ngayon po nakikilala po natin yon sa pangalang Aman sa Jordan. Yun po ang Ammon. Doon po ang mga Amonita at sila naman po ay nagmumula sa silangan. At ang mga Arabo na pinamumuna ni Gesem ay galing sa katimugan. So, north, west, east, and south. Sila po ay pinalibutan ng kanilang mga kaaway. Nagkaroon din ng epekto sa ibang mga Hudyo sa Jerusalem ang mga panlilibak ng mga kaaway nila at sila ay nagkaroon ng takot at panghihina ng loob. Ang katunayan niyan, mga kapatid, natigil po ang paggawa sa pader dahil sa takot na ito. Marahil, ang mga unang nakarinig ng mga banta ay ang mga Hudyo na nakatira sa labas ng Jerusalem. Yun po yung mga paulit-ulit na sinasabi na itigil nyo na yan kasi sila ay lulusob sa inyo. Sila ay mas malapit doon sa mga taga-Samaritano at Amonita at naririnig nila ang kanilang pagbabanta. Kaya ayon sa verse 12, paulit-ulit na nanawagan sila na bumalik na yung mga nasa Jerusalem doon sa kanilang pinanggalingan at wag nang ipagpatuloy ang paggawa ng pader. Tunay nga namang nakakabahala ang ganitong mga banta. Lalo na kung ibang kababayan nila ay nananawagan na rin sa kanila na tumigil na sa kanilang trabaho at manumbalik na sa dating payapang buhay. Mga kapatid, hindi ito bago sa mga Israelita sapagkat sa kanilang kasaysayan, madalas silang matakot at manghina ang loob. Nanghina ang loob nila nung sila ay nasa ilang patungo sa lupang pangako, hindi ho ba? Lalo na nung nagbigay na nakakatakot na ulat yung 10 espiya tungkol sa mga tao sa Kanaan. Paulit-ulit silang nanghina at sinakop ng iba't ibang mga bansa na dayuhan noong panahon ng mga hukom, hindi ho ba? Kahit na patuloy na naging tapat ang Panginoon sa pagpapadala sa kanila ng mga hukom na nagligtas sa kanila, palagi din silang nanghihina. Nagkaroon sila madalas ng takot sa harap ng mga Philistines noong panahon ni Saul, hanggang sa pinadala ng Diyos sa kanila si David na tumalo kay Goliath at naging isang dakilang hari nila. Sa ating paggawa ng gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng mas marami, sa kanyang mga hinirang na nasa sanlibutan, asahan natin na tayo at iba nating mga kasama ay makakaranas ng panghihina at ng pagkatakot dahil sa mga pananakot ng ating kaaway. Mga kapatid, malungkot man sabihin, para sa atin na makasalanan, normal po ang manghina. Normal po ang matakot. At kung minsan po, mga kapatid, hindi ho ba, tayo po ay napipigilan. Hindi po tayo nagkakaroon ng tapang na ibahagi ang ebanghelyo sa ating mga kaibigan. Dahil kuminsan sila ay mapagbanta. Kuminsan sila ay nanunuya. Kristiyano ka ba? Born against ka ba? No? So kapag tayo ay sinalubong na ng ganong panunuya, kuminsan tayo po ay nanghihina at natatakot. Malungkot man pong aminin, normal po yan sa atin bilang makasalanan. Kaya po kailangan, katulad ni Nehemiah, ay matutunan natin ang tamang pagtugon
sa mga banta ng ating mga kaaway. Ano po yung tamang pagtugon na yun? Yun po ang pangalawang katotohanan na ating makikita ngayon. Ang manalangin sa Panginoon ang tamang reaksyon. Ang manalangin sa Panginoon ang tamang reaksyon. Una, ilapit natin sa Kanya ang ating mga hinaing. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga hinaing. Tingnan niyo yung verses 4 to 5. Pakinggan mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagalipusta sa kanilang sariling ulo at ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnakawan na do'y mga bihag sila. Huwag mong pagtakpan ang kanilang kasalanan at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo, sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa. Ang unang reaksyon ni Nehemiah sa mga atake ng kaaway nila ay ang manalangin sa kanyang Diyos, na siyang pinagmumula ng lahat ng kanyang lakas at karunungan. Naalala nyo sa chapter 1 sa verse 4, nung marinig niya na sira ang Jerusalem, siya ay nag-ayuno at siya ay nanalangin. Sa chapter 2, nung tanungin siya ng hari kung ano ang kanyang pangangailangan, siya ay saglit na nanalangin sa Diyos upang bigyan siya ng kalakasan at ng kaalaman. Nakita natin ang lalim ng kaugnayan ni Nehemiah sa kanyang Diyos sa kanyang dakilang panalangin sa verses 5 to 11 ng chapter 1. Ito ang tanda ng katunayan ng kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos, na siya ay totoong sinugo ng Diyos para sa bayan ng Israel para sa panahon na iyon. Dapat natin itong tandaan sa ating pagbibigay ng kahulugan sa laman ng kanyang panalangin na tila puno ng puot. Hindi ba? Narinig niyo kanina, parang puno ng puot ang kanyang panalangin. Pero kailangan nating tandaan na meron siyang malalim na kaugnayan sa Diyos at siya ay sinugo ng Diyos at hinirang ng Diyos upang manguna sa kanyang bayan ng panahon na iyon. Malinaw na ang kanyang galit sa kaaway ay dahil ginalit nila ang kanyang Panginoon. Dahil po sa lapit ng kanyang kaugnayan sa Diyos, ang nakakagalit sa Diyos ay nakakagalit sa Kanya. Sabi niya sa verse 5, sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa. At ang kanilang panunuligsa ay laban sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng bayang Israel. Hindi yung panunuligsa nila dahil kay Nehemiah mismo, sila ay lumalaban o pumipigil sa Israel dahil sa gawain ng Diyos na ginagawa ng Israel. Kaya naman ang kanyang dalangin ay ang paghuhukom ng Diyos sa kanilang kasalanan. Sabi niya sa verse 5, huwag mong pagtakpan ang kanilang kasalanan at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harapan mo. Napansin niyo po yun? Ang kanyang hininging kaparusahan sa kanila ay pareho ng kaparusahan na ginawad ng Diyos sa bayang Israel mismo nung sila ay nagkasala sa Diyos. Pansinin niyo sa verse 4. At ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnakawan na dooy mga bihag sila. Hindi po ba nangyari sa kanila sa Israel yon? Dahil sa kanilang pagtalikod sa tipan ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang pagsalangsang sa pangalan ng Diyos, dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos, sila ay itinapon ng Diyos sa ibang lugar kung saan sila ay bihag. Yun din po ang hiningi ni Nehemiah, sapagkat yun po ang parusa sa nagkakasala at sa gumagalit sa Diyos. Hindi personal ang galit ni Nehemiah sa kanila, at ang kanyang hiningi ay ang paghuhusga ng Diyos at hindi personal na paghihiganti. Kaya ko po sinasabi ito kasi meron pong iba ay pinapakita nila itong prayer ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 4 verse 4 tsaka 5 na tinan nyo, pwede tayong manalangin, nasaktan ng Diyos ang mga kaaway natin, no? Si Nehemiah po, hindi po niya pinanalangin yon para sa mga kaaway niya, pinanalangin niya ang kaparusahan ng Diyos para sa mga kaaway ng Diyos na tumutuligsa sa kanyang gawain. Ganito rin ang ibang dalangin imprecatory sa lumang tipan. Halimbawa, isang sinulat ni David, Psalm 139.
verses 19 to 20. Ang sabi ni David ganito, sana'y patayin mo, O Diyos, ang masama. Ko grabe, no? Sana'y patayin mo ang masama. Bakit? Verse 20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan na sa walang kabuluhan. Ang kaparusahan po doon, taking the Lord's name in vain, ay kamatayan. Yun po ang dinadalangin ni David. Siya po ay nagsasalita ayon sa kanyang malalim at malapit na kaugnayan sa Diyos at dahil siya ay sinugo ng Diyos na maging hari ng Israel noong kapanahunan na iyon. Hindi natin maaaring gawing katwiran ang mga dalangin ganito upang tayo ay humiling sa Panginoon ng paghihiganti sa ating mga personal na kaaway. Ang sabi sa Romans 12:19 and 20, mga minamahal, sabi ni Pablo, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili. Malinaw ho, di ba? Kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Mga kapatid, malinaw po ang katuruan ng Biblia. Sa lahat ng kanyang kagipitan, agad-agad nananalangin si Nehemiah sa Diyos at inilalapit niya sa kanya ang lahat ng kanyang hinaing at sama ng loob. Buo ang tiwala ni Nehemiah sa nakikilos ang Diyos. Buo ang kanyang pananampalataya bilang tugon sa kanyang panalangin. Kaya ano ang kanyang ginawa? Pangalawa po, ihanda ang sarili sa pagkilos ng Diyos. So, pagkatapos natin ilapit sa Kanya ang ating mga hinaing, ihanda ang sarili sa pagkilos ng Diyos. Sabi sa verse 9, kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Napansin niyo po yan, ang panalangin ni Nehemiah at ng mga Israelita, hindi lamang po si Nehemiah na nanalangin dito, kasama na po niya ang buong bayan, ay puno ng pagtitiwala sa abilidad ng Diyos na tumugon sa kanilang mga kahilingan. Puno ng paniniwala, puno ng pananalig. Ang tanda ng kanilang pananampalataya ay ang kanilang paghahanda. Naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi, sabi sa verse 9. Para sa iba, ito raw ay tanda ng kahinaan ng kanilang pananampalataya. Sapagkat sila ay kumilos at hindi ang Panginoon. Hindi tama po ang ganitong pangangatwiran. Hiniling nila sa kanilang panalangin ang pagwawagi nila laban sa mga banta ng kanilang mga kaaway. At ito ay nag-uumpisa sa isang matibay na depensa. Dahil alam nila na ipagtatanggol sila ng Diyos at tiyak sila sa tugon ng Diyos sa kanilang panalangin, nagtaguyod na sila ng mga bantay sapagkat sa pamamagitan ng mga bantay na iyon, mag-uumpisa ang pagkilos ng Diyos. Paano tayo babantayan ng Diyos kung hindi po tayo nagbabantay? Ang Diyos ay karaniwang kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong kaganapan sa ating daigdig at palaging sa pamamagitan at sa partisipasyon ng mga tao, lalo na ang mga taong nananampalataya sa Kanya at hinirang niya para sa Kanyang mga gawain sa mundo. Pero ang sabi ng iba, kaya nga kami nananalangin, kami mahina. So kami magbabantay, anong magagawa noon? Aba, malaki po ang magagawa noon kung ang nasa inyong likuran ay ang puwersa ng Panginoon. Kasabay ng ating mga panalangin, dapat ang ating pagkilos at paghahanda sa pagkilos ng Diyos. Sabi sa Mark chapter 13, verse 33, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Yun po ay nung tinanong ng mga disipulo kung kailan siya babalik sa kanyang kaharian. Sabi sa Mark 14:38, manatili kayong gising at manalangin
upang huwag kayong pumasok sa tukso. Tunay na ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Yung po ay dun sa Garden of Gethsemane. Sabi ni Pablo sa Ephesians 6:18, manalangin kayo sa espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Maging handa. Manalangin at maging handa. Pangatlong katotohanan po sa hapong ito. Ang magpatuloy sa misyon ay sa lakas ng Panginoon. Ang magpatuloy sa misyon ay sa lakas ng Panginoon. Magpatuloy na may pagkakaisa ng diwa. Yun po ang isang lesson na makikita natin kay Nehemiah. Sabi niya sa verse 6, kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan na may isang pag-iisip sa paggawa, may isang pag-iisip sa paggawa. Mahirap magkaroon ng pagkakaisa ng pag-iisip ang isang bayan na matagal nang magkakahiwalay at api. Ito marahil ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Ang magkaroon sila ng nagkakaisang diwa. Binigyan sila ng Panginoon. Binigyan ng Panginoon ang taong bayan ng Jerusalem ng nagkakaisang diwa. Matagal na silang nagkawatak-watak. Isang mirakulo po na sila ay nagkaisa. Dahil dito, naipagduktong na nila ang pader sa palibot ng Jerusalem at naitaguyod hanggang sa kalahati ang taas nito. So yun po ay isang punto ng selebrasyon. Pero mahirap din po, yung kalahati pa lang po ang nagagawa. Madalas po ang isang proyekto ay nahihinto pagka ito ay tapos na ang kalahati. Sapagkat kung minsan nagiging complacent yung mga gumagawa, uy, nakakalahati na tayo, pwede na tayo mag-relax ng konti. Hindi po ganun dapat ang ating mga attitude. Sabi sa verse 15, nang mabalitaan ng aming mga kaaway na iyon ay nalalaman na namin at binigo ng Diyos ang kanilang balak, kaming lahat ay nagbalik sa pader, bawat isa'y sa kanyang gawain. Yung po ay pagkilos ng Diyos sa kanilang mga puso't isipan. Binigyan sila ng kakaisang diwa, oo nga, kalahati pa lang ang pader, at nung nakita nila na itinigil ng Panginoon ang pagbabanta ng kaaway at sila ay nakaranas ng pagtatanggol ng Panginoon magmula sa kanilang mga kaaway, sila ay bumalik sa pader at bawat isa'y sa kanyang gawain. So nagkaisa sila muli sa kanilang gawain. Ito ang tugon ng Diyos sa kanilang panalangin at pagbabantay. Binigo niya ang panunuya ng mga kaaway at ipinagkaisa niya ang mga nasa Jerusalem upang manumbalik sa paggawa ng pader. Ang sabi sa verse 19, sinabi ko sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa iba pang taong bayan, ang gawain ay malaki at malawak ang nasasaklaw. At tayo'y hiwa-hiwalay sa pader, malayo sa isa't isa. Sa lugar na inyong marinig ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo roon, ang Diyos natin ang lalaban para sa atin. Napansin niyo po, magsasama-sama sila, pero ang Diyos nila ang lalaban para sa kanila. Dahil sila po ay maaaring magkawatak-watak dahil sa lawak ng trabaho ng pagtataguyod ng pader at sa laki ng perimeter ng Jerusalem, meron po siyang ginawang kaparaanan na kapag ang trompeta ay sumenyas, kung saan po may kahinaan ng pader, doon po sila magsasama-sama. Pero sino po ang lalaban para sa kanila? Ang kanilang Panginoon. Pero sila ay magsasama-sama, ngunit ang kanilang Panginoon ang lalaban para sa kanila. Nakikita niyo rin po ang pagsasama-sama ng lakas ng Panginoon at ang pagtitiwala ng kanyang mga hinirang. Gumawa din si Nehemiah ng paraan na ito upang sila ay maaaring magkaisa. Yung pagtunog ng trompeta ang naging hudyat ng kanilang pagtitipon kung saan may kahinaan sa pader. Mahalaga ang pagkakaisa sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. Ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos ang unang aatakihin ng kaaway, mga kapatid.
at ang pag-aaway-away ng magkakapatid sa pananampalataya, ang kanyang kinatutuwa po yan ng kaaway. Makikita natin ito later sa chapter 5. Kaya kailangan laging ipanalangin ang pagkakaisa ng kapatiran sapagkat ang Diyos lang ang maaaring kumilos sa mga puso at isipan ng kanyang mga hinirang upang ang pagkakaisa ng diwa ay mapanatili. Mahirap po talaga na palaging magkaisa. Kahit po sa ating iglesia ngayon, no? Madalas po nakikita natin, hindi naman po madalas, nakikita natin paminsan-minsan na nag-aaway-away ang magkakapatid sa pananampalataya. Naku, tuwang-tuwa po ang Diablo pagka nangyayari yun. Yun po ang kanyang gustong gawin, na tayo ay hindi magkaisa. Kaya yung pananalangin po importante na tayo ay laging magkaisa. Sapagkat po ang ating mga diwa at ang ating mga isipan, ang Diyos lang po ang nakakakilos dyan. Walang kahit na anong pwedeng sabihin ang pastor o kung sino man na maaaring magbigay ng pagkakaisa sa atin, kundi ang salita ng Diyos na nasa ating puso at nasa ating diwa. So mga kapatid, magpatuloy sa ating pananalangin. Magpatuloy sa gawain ng Diyos ng mayroong pagkakaisa. Pangalawa, magpatuloy na may tapang at abilidad. Makikita niyo po sa mga huling talata na ating babasahin. Pansinin po natin. Verse 13. Kaya't sa mga pinakamahabang bahagi ng pagitan ng likuran ng pader, sa mga bukas na dako, aking inilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga angkan, na hawak ang kanilang mga tabak, mga sibat, at ang kanilang mga pana. Ako'y tumingin, tumayo, at sinabi sa mga maharlika at sa mga pinuno at sa iba pang taong bayan, huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon na dakila at kasindak-sindak, at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, at ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan. Mahalaga na mapanatili ni Nehemiah ang pagkakaisa ng mga taong bayan. Kaya't hinikayat niya na huwag silang matakot. Isang paghihikayat at isa ring pag-uutos. Huwag kayong matakot, parang inuutusan niya. Huwag kayong matakot, siya'y naghihikayat din, no? Huwag silang matakot sa mga banta ng kaaway sapagkat binigo na nga ng Panginoon ang mga ito. Marahil, tinularan niya ang panawagan ni David nung kinalaban niya si Goliath. Ganito pong sinabi ni David sa 1 Samuel 17 verses 45 to 47. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, itong sinabi niya kay Goliath. Kasi hindi ba tinuya siya, no? Nilibak siya nung higante. At hindi lang siya, kundi ang buong bayang Israel. At ang Diyos ng Israel. Kaya ito pong sinabi ni David. Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang iyong ulo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon na himpapawid at sa mababangis na hayop sa lupa ng araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Ganyan po ang taong may tapang at abilidad. Mayroon pong diwang may kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sabi sa verse 16, mula sa araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo at ang kalahati ay humahawak ng sibat, mga kalasag, mga pana at mga baluti. At ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Juda na gumagawa sa pader. Yaong mga nagpapasan ay pinagpapasan sa paraang bawat isa ay gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay habang ang isa na may hawak na sandata. Bawat isa sa mga manggagawa ay may kanyang tabak at na nakasugbit sa kanyang tagiliran habang gumagawa. Ang lalaking nagpapatunog ng trumpeta ay katabi ko. Kaya't gumawa kami sa gawain
at kalahati sa kanila ay naghawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa lumitaw ang mga bituin. Sinabi ko rin, verse 22, ng panahong iyon, sa taong bayan, bawat lalaki at ang kanyang lingkod ay magpalipas ng gabi sa Jerusalem upang sila ay maging bantay para sa atin sa gabi at makagawa sa araw. Kaya't maging ako ni ang aking mga kapatid, ang aking mga lingkod, at ang mga lalaking bantay na sumusunod sa akin ay walang nagubad sa amin ng aming mga suot, bawat isa'y iningatan ang kanyang sandata sa kanyang kamay. Ito po ang pagbabantay at paghahanda na ginawa ni Nehemiah. Nagpatuloy siya na mayroong diwa ng pagkakaisa. Nagpatuloy siya na may tapang at ng abilidad. Gumawa po siya ng mga kaparaanan. Ang lahat po ay ginrupo niya ayon sa kanilang mga angkan para kung sila man ay lalaban, ay dedepensahan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ng gumagawa sa isang kamay at may hawak na espada sa kabila, sapagkat sila ay handa na gumawa ng pader at makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Ang lahat ng mga nagbabantay sa gabi ay pinanatili niya sa syudad upang laging may bantayan ng pader araw at gabi. Sila ay nanalangin, mga kapatid, ngunit sila ay nagbantay. Sila ay nanalangin at nagbantay. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, bilang paghamon po sa ating lahat, ang gawain ng Diyos ay laging makakasalubong ng oposisyon ng mga kaaway ng Diyos. Lalo na kung ang gawain ay nagtatagumpay dahil sa tapat na pagsunod natin sa Diyos. Kaya lamang naman po tayo magtatagumpay ay kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay gumagawa ayon sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagtatagumpay dahil sa ating galing. Tayo po ay nagtatagumpay dahil sa ating tapat na pagsunod sa ating Diyos. Kapag tayo po ay ganyan, makaaasa po kayo na tayo ay magkakaroon ng kaaway, ng oposisyon sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo dapat manghina o matakot sa mga banta ng kaaway. Siya, ang kaaway natin, ay talunan na. At hindi kailanman magwawagi laban sa ating Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Wala nang mas makapangyarihan pa sa Kanya. Kung kayo po ay merong ganyang Diyos, at siya ay nasa inyong likuran, nasa inyong harapan, nasa inyong tagiliran, bakit pa tayo matatakot? Ang panalangin palagi sa Diyos ay ang ating pinakamabisang sandata sa mga atake ng kaaway. Napansin po ninyo, nung tinuya ng mga kaaway ni si Nehemiah, hindi po siya sumagot sa kanila. Siya po ay nanalangin sa kanyang Diyos. Hindi po niya sinagot yung panunuya. Siya po ay nanalangin sa kanyang Diyos. At ang kanyang hiniling ay ang Diyos ang sumagot sa kanila. At gano'n na nga po ang nangyari. Maganda pong halimbawa yon para sa atin na sa ating pagsalubong ng oposisyon sa ating gawain para sa Panginoon, tayo ay maging tapat sa pananalangin sa Kanya. Huwag tayong mahiyang ipaalam sa Diyos ang ating mga tunay na hinaing at damdamin. At manalangin tayo lagi ayon sa Kanyang mga makatarungang gawa. Ayon sa Kanyang katuwiran, ayon sa Kanyang katarungan. Ang pananalangin na may paghahanda ang dapat maging marka ng ating paglilingkod sa ating Diyos. Ang pagpapatuloy sa pagkakaisa, tapang at abilidad ay tanda ng ating pagsandal sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang maluluwalhati sa huli, makatitiyak tayo na tayo ay lagi niyang tutulungan at palalakasin. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, marami pong salamat sa mensaheng aming tinanggap magmula sa iyo sa hapong ito. Nawa ay pakinggan namin ang mga aral na napapaloob sa mga talatang ito. Nawa, Panginoon, kami ay maging matapang at maabilidad sa aming pagpapatuloy sa aming gawain para sa iyo. Nawa, O Diyos, kami ay laging manalangin at maghanda at magbantay upang sa panunuligsa ng kaaway, kayo ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at kayo ang maluwalhati sa aming pagtatagumpay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ito ay meron lamang po kaming isang announcement na nais ibahagi sa inyo. Dahil po napapanahon po ito sa ating pong dinadanas na pandemya. Baka meron po iba sa inyo na nanghihina ng loob o natatakot sa marahil po dahil po sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ay nagbabanta ang ating kaaway at tinatakot tayo na wala tayong kaligtasan, na wala tayong maring takbuhan, at nanghihina ang inyong mga kalooban, mga kapatid. Kung nais niyo po na merong makausap o may makapanalangin, ay tumawag lang po sa ating GCF ERCC hotline 0917-532-7794. Meron tayong mga pastor, mga elder at mga counselor sa Emmaus Road Counseling Center na maaaring pong kumausap sa inyo, tumugon ng inyong mga katanungan, magbigay ng tulong sa inyo, o kaya ay makasama ninyo sa pananalangin sa ating Panginoon. Lakasan po ninyo ang inyong loob, mga kapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos at siya po ang nagtatanggol sa atin. Kaya po mga kapatid, sa hapong ito, sa ating pag-uwakas, tanggapin ninyo ang pagpapala at pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kaligtasan at pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, ng ating Panginoon na si Jesucristo na dakila sa lahat, at ang pakikipisan, tanglaw at paggabay ng diwang banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Pastor BJ Sebastian na nagpapaalam sa inyo ngayong hapong ito.